if you're a God-fearing Filipino and you are not into something which is destructive to your fellow men, you have absolutely nothing. I will die for you. Nababahala naman si Liberal Party President at Senador Kiko Pangilinan dahil posible umanong gamitin ng Administrasyong Duterte si Napoles laban sa mga kaaway ng gobyerno sa politika. Ayon kay Pangilinan, hindi na raw siya magugulat sakaling magsalita si Napoles laban sa oposisyon, lalo na daw sa Liberal Party. Dismayado rin ang senador sa naging desisyon ng Court of Appeals na ipawalang sala si Napoles sa kasong illegal detention case. Siyempre, ang kataka-taka rito ay siyempre kahit na ano sasabihin yan para lang mawalan ng kaso. Kung sino-sino ituturo niyan para lang mapawalang bisa yung mga kaso laban sa kanya. Hindi ito tama at hindi ito dapat mangyari. Well, hindi malayo. No? Kung mangyari man yun, hindi ako masusurpresa dahil lahat ata ng kasalanan sa LP na ibinabaling. No? At hindi ito tama. No? Tuloy-tuloy ang paninira sa LP, tuloy-tuloy ang paglalabas ng kasinungalingan laban sa LP. So, hindi na ako masusurpresa kung yan din ang mangyari dito sa kasong ito. A pork scam queen turned government witness. It seems Janet Napoles is about to take the high road with a meeting between Just Secretary Vitaliano Aguirre and her lawyer. Umpisa pa lang yan, so I have to know what, ano bang hawak-hawak ninyong ebidensya. Aguirre admits she previously met Napoles' lawyer. Siguro mga 2 or 3 times na na-meet ko sila eh. But nandun pa lang kami sa ibabaw eh. Aguirre is aware Napoles should not be the most guilty to qualify as state witness. But USC Law Nilo Divina says proving this might be a tall order for Aguirre. We do not know whether it's Napoles is the most guilty because he was at the center, no, of the scam itself. No? Divina points out making Napoles a state witness is tantamount to an acquittal. She cannot be charged anymore for the same offense, for future prosecution that is. So basically, she would be a free person. Aguirre reveals the Justice Department will soon reopen its investigation on the multi-billion peso pork scam scandal. And the Secretary points out justice will be served. Kasi alam naman natin mga nakaraan, especially the number of people who are accused of this PDAO, tatlo lang eh. Pero alam naman natin na daan-daan yung mga yan. Would some Aquino administration officials be liable this time around? When the name of Janet Napoles was exposed, the first thing she did was to go to Malacanang. Yeah. To go to Malacanang, and she was accompanied by no less than, well, you know who accompanied him to Camp Crame. Kaya napakatataas po ng involved dito. Instead of giving an assurance that they will conduct an impartial investigation, Just Secretary Vitaliano Aguirre says the reopening of pork scam investigation will be different from that of former Just Secretary Laila de Lima. There will be no selective justice. And things could only get better for Napoles. Aguirre says the Justice Department will no longer appeal her acquittal. Anjoli Mario, CNN Philippines. Mamayang hapon o bukas ng umaga nakatakda ay ang pagpupulong na yan ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre at isa sa mga abogado ni Janet Napoles, pero hindi pinangalanan ni Aguirre kung sino ba sa mga abogado ni Napoles yung kanyang haharapin mamaya o bukas ng umaga. Pero tinanong ko nga kung bahagi na ba ito ng proseso para gawing state witness si Napoles. Ang sabi lang ni Aguirre ay matagal na daw gusto siyang kausapin ng mga abogado ni Napoles at may gusto raw sabihin sa kanya, pero tiyak daw na tatanungin niya sa mga abogado ni Napoles ay ano bang hawak niyong ebidensya dito sa pork barrel scam, at dagdag pa ni Aguirre na kailangan daw mag-execute ng panibagong affidavit itong si Napoles kung gusto niya mapasailalim sa Witness Protection Program. May binabanggit kasi itong si Aguirre na nakakatanggap daw ng death threats itong si Napoles kung saan siya kasalukuyang nakakulong at galing daw yan sa impluensya ng mga drug personality, at nakatakda nga buksan itong pork barrel scam ng DOJ. At kasama daw sa pupulungin ni Aguirre itong si dating Manila Councilor Greco Belhica
na isa sa mga nagpetisyon sa Korte Suprema na ideklarang unconstitutional itong pork barrel system. At natanong nga kay Aguirre kung ano bang garantiya na magiging patas itong reinvestigation at kung kasakaling may madawit na kaalyado ni Pangulong Duterte. Ang tanging sagot lang ni Aguirre ay magiging iba daw sila sa nakaraang administrasyon na sinasabi niyang nagkaroon daw ng selective justice. Pinky. Anjo, dun sa desisyon ng Court of Appeals, iaapela ba nila yung pag-akwit kay Napoles sa kasong serious illegal detention? Hindi na raw iaapela ng Justice Department itong naging desisyon ng Court of Appeals na ipawalang sala nga itong si Janet Napoles sa serious illegal detention case na isinampa sa kanya ni Ben Hurluy. Kinampihan ni Aguirre itong naging posisyon ni Solicitor General Jose Calida na wala daw basihan itong kasong isinampa ni Ben Hurluy laban kay Napoles. Hindi daw totoo na na-restrain yung liberty ni Luy at sa halip daw ay nakakaalis pa nga itong si Luy sa bahay ni San Jose kung saan siya daw allegedly ay dinetain. Pinky. Anjo Alimario, nag-uulat. Nababahala naman si Liberal Party President at Senador Kiko Pangilinan dahil posible umanong gamitin ng Administrasyong Duterte si Napoles laban sa mga kaaway ng gobyerno sa politika. Ayon kay Pangilinan, hindi na raw siya magugulat sakaling magsalita si Napoles laban sa oposisyon, lalo na daw sa Liberal Party. Dismayado rin ang senador sa naging desisyon ng Court of Appeals na ipawalang sala si Napoles sa kasong illegal detention case. Siyempre, ang katakataka rito ay siyempre kahit na ano sasabihin yan para lang mawalan ng kaso. Kung sino-sino ituturo niyan para lang mapawalang bisa yung mga kaso laban sa kanya. Hindi ito tama at hindi ito dapat mangyari. Well, hindi malayo. No? Kung mangyari man yun, hindi ako masusurpresa dahil lahat ata ng kasalanan sa LP na ibinabaling. No? At hindi ito tama. No? Tuloy-tuloy ang paninira sa LP, tuloy-tuloy ang paglalabas ng kasinungalingan laban sa LP. So, hindi na ako masusurpresa kung yan din ang mangyari dito sa kasong ito. Sa report ng Interaction.com, sinabi ni Kabayan Party List Representative Harry Roque na posibleng ang desisyon sa kaso ni Napoles ay may kinalaman sa umano'y kasunduan sa gobyerno para magsalita siya laban kay Senador Laila de Lima. Maraming umanong pinangalanan si Napoles na sangkot sa pork barrel scam, pero hindi kasama sa mga kinasuhan si dating Justice Secretary de Lima. Kung ito raw ang gustong isiwalat ng pamahalaan, ay suportado raw ito ni Roque. Una nang lumutang ang ganitong espekulasyon nang mismo ang Office of the Solicitor General ang naghain ng motion sa pagbabasura ng serious illegal detention case ni Napoles. Dati na rin sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na may basihan para ibasura ang kaso. Paliwanag ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, sinabi raw iyon ng Pangulo sa rekomendasyon ng Solgen. Pero kahit kailan ay hindi raw nangialam ang Pangulo sa kaso. The Duterte administration has never, will never, and can never enter into any sweetheart deals. It's very strict on the observance of the rule of law and following the constitutional due process.